Prank ka lang kasi ako. Oo, Yun tama yun. naman. Kaya marami pong na-misinterpret, na-misunderstand. Aba, nagpapaalis kuya ba ng beneficiaries? Wala akong pinapaalis. Charity vlogger ako eh. Tama. Charity vlogger, mapaalis. Kaya po sa lahat. So, nag-gets ko na si Kuya Bal. Nakuha niyo po ibig sabihin, hindi naman niya pinapaalis si Beyonce. Ang point lang ni Kuya Bal, kung aalis sila, yung magulang, no need na magpaalam. No? Kung aalis sila ng Kalingap, no need kasi hindi naman siya yung beneficiary. Ang beneficiary talaga dito, si Beyonce. Ngayon, kung magpapaalam, dapat si Beyonce ang magpaalam kung aalis man siya sa Kalingap. Pero hindi naman sinasabi ni Kuya Bal na umalis siya ng Kalingap. Na nangyari daw, na-misinterpret. O, di ba? Tuloy na. Ayaw na nila magpa-vlog. Yun, doon mo sila questionin. No, kunwari, ayaw na magulang magpa-vlog, binalag pa rin ni Kuya Bal, doon ka magreklamo. Biruin mo, ayaw na, binablog pa, nakita mo naman, nung sinabing ayaw na, binalag ba ni Kuya Bal? Hindi niya binablog. Siguro natatapik niya sa mga live niya kasi may mga usapin na tungkol sa kanila na syempre natatambal ni Kuya Bal and tinatapik niya doon yung mga reactor na nagko-content. Ikaw nga, hindi ka nagpapaalam, nagko-content ka eh. Sa dami ng pinasukan mong mga sinasabi mo, pinagyayabang mo sa mga live mo, ang dami mo pinasukan ng mga community pero sa Kalingap ka pa rin dumidikit. Bakit? Kasi may views. Ikaw nga, makapal na mukha mo, hindi ka nagpapaalam, content ka ng content eh. Pag mamalaki mo, anti-Kalingap ka. Sa dami ng pinasok mo content, ba't sa Kalingap ka tumagal? Kasi merong views. Aamin ka lang. Kulang. Kasi hindi naman daw beneficiaries. Bakit mo binablog? Ba't ka nakikialam? Hindi ka makikialam ka. Yung magulang Oh. ng beneficiaries or nanay ni Beyonce. Oh. Magulang. Di ba? Papayag eh. Ikaw ba, sa tingin mo, pag binalag mo yon, sa tingin mo, paano na-vlog yun? Syempre, pumayag yung magulang. Nasa na yun, nasa ustong gulang na yun, nasa legal age na yung magulang ni Beyonce. Sila tanongin mo, ba't sila pumayag? Ang beneficiary ko si Beyonce, ni Kalinga Prab. Vlog ni Kalinga Prab. Una kay Doc Lab, kay Mangiking, pinasa ni Doc Mangiking kay Kalinga Prab, kaya beneficiary siya. Yun yun. Ibig sabihin, ang member po dito, ang beneficiary po ay yung anak. Hindi sila. So, yung anak yung beneficiary, hindi sila. Ba't mapaalam? Okay. Oo. May masama ba doon sa sinabi ko? Wala. Wala namang Kuya Bal. Minamasama lang ng iba yung sinabi mo na dapat kahit hindi na sila magpaalam. Which is tama naman yun eh. O sasabihin nila, aalis na sila ng Kalingap. Dahil hindi naman sila beneficiary, kahit di na sila magpaalam. Ang magpapaalam lang talaga si Beyonce kasi siya yung beneficiary. Kasi siya nga daw yung, based kay Kuya Bal, si Dr. Love, no, ini-refer niya itong si Beyonce. Hindi naman yung magulang, yung bata, yung beneficiary. Yun talaga yung ni-refer sa kanila. So, yun dapat na magpaalam, no? Pero yung magulang, hindi. Okay? Nag-gets niyo po ba? Hi guys! Magandang araw! Nandito na ang baliw pero nakakaliw ang nag-iisang Marzano TV 2.0. Ngayong araw guys, pag i-react natin itong live ni Kuya Bal kanina umaga. Ito yung tungkol na may pamagat, binaboy ko daw sila. BSM, nambababoy daw. Alamin natin yan kung yung sagot ni Kuya Bal o yung kanyang rebat. At syempre bago tayo mag-start, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, yung mga solid viewers natin, mga members natin, mga moderator natin pag nag-live tayo, mga nakakulay blue and green. Salamat po sa inyo at enjoy this reaction video at talagang napakaganda pag-usapan to at gawan ng reaction video kasi nga sagot to ni Kuya Bal. Syempre shoutout po sa lahat ng mga solid and silent viewers natin, especially mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. Shoutout din po sa lahat ng mga Kalinga partners, reactor sa pangunayan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, syempre ang nag-iisang direktor. Nag-iisang direktor, ang nag-iisang Kalinga Prab. So anyway guys, bago tayo mag-start, gusto ko pong basahin ang comment ni Ma'am Lay Espina. Sabi niya, ang may hawak sa kanila ang gumawa ng multo nila. Tapos nagkaroon ng madaming bashing at negative reaction isisi kay Kuya Bal. Tapos nagbibintang na pinalapa ang pamilya sa basher. Mga makikitid ang utak. May sariling isip at pangunawa ang mga bashers. Kahit pigilan pa sila ni Kalinga Prab at Kuya Bal, may kalayaan ng mga tao na mag-comment. Exactly. Pinayagan nyo maging public ang buhay nyo, tapos nung nakakita ng butas at negative reaction,
mga commenters sa mga naging desisyon nyo, naging feeling victim na agad. Isisi nyo sa Kalingap, kahit yung dalawang aso ang unang kumahol, darating din ang araw, pagsisihan ninyo. Pagsiyan ninyo ng pamilya ang pagkiling nila sa mga aso. Real talk lang. Actually, maganda yung ano niya eh. Actually, yun nga ang nangyayari ngayon. Ang nangyayari, no, na di umano'y si Kuya Baldo ay kino-content yung magulang. Actually, nung una, yung okay pa yung sitwasyon, ay talagang binablog ni Kuya Bal yung mag-asawa. Ngayon, sasabihin, kanina daw nagpaalam. Of course, doon sa magulang, matanda na yun, legal age na yun, kanina magpapaalam sa lolo't lola. No, so matagal na yon yung mga vlog ni Kuya Bal sa mag-ina, matagal na yung mga interview, tagal na yon. Medyo okay pa. Ngayon, ayaw na nila magpa-vlog. Hindi na sila binalag ni Kuya Bal. Kasi ayaw na hindi naman pinilit. So, ginagawa ni Kuya Bal, ay ang kino-content niya yung mga reactor na nag-react din about sa issue. No, yun nga lang, syempre nata-thumbnail. Syempre, siya yung napag-uusapan sa issue. Pero hindi naman niya binablog. Magkaiba yung binablog, yun nga lang tinatopic niya, no? So, anyway, so yun yung point of view natin. And salamat dun sa nag-comment. Nabasa ko lang din sa live ni Kuya Bal yan. Maganda yung sinabi niya Hindi pwede natin isisihin kahit sino po nagko-content creator, lahat po may basher. Lahat po lagi may basher, hindi po mawawala yan. So, kung gusto tama naman siya, no, kasi kung ako tatanungin nyo guys, maganda, mag-private kasi sila ng buhay nila. Ngayon, kung ayaw nang may basher, make it private your life. Huwag kang lumabas sa social media. Ganun lang ka-simple yung guys, di ba? So, nagigets nyo naman, no? So, anyway, simulan natin to at pakinggan natin si Kuya Bal Santos Matubang. Also, good morning kay Alma Casas and John D. Florista. Pupuntahan ko nga po, 3. Marian. Interviewin ko yan. Interviewin ko yan si Marian saka si Darlene. Nagpa-interview Magpa-interview nasa media ako. Hansel. Pupuntahan ko po ngayong araw na ito. Ako lang mag-isa. Yung kasama kay mga marites mong kasama Dr. Lab. Ako lang mag-isa. Itanong ko lang po kay Marian at Darlene, bakit ayaw sumama ni Darlene kay Doc Lab o kay Mang Iking? Yun lang ang tanong ko. Yun lang ang tanong ko doon, ba't ayaw sumama? Alam mo, Kuya Bal, yung tanong mo, pandurog yung tanong ni Kuya Bal, pandurog yun. Isang tanong lang yun. Bakit ayaw sumama ni Darlene? Maraming nakapaloob doon. Simple yung tanong ni Kuya Bal, pero pandurog yun. Kasi magtataka ka, bakit ayaw sumama ng bata? So, kasi usually, pag malapit yung bata sa'yo, pagpunta mo pa lang, wala ka pa doon sa bahay, talaga yung bata, kakaripas yung ng takbo yung papalapit sa'yo, yayakapin ka nun. Kasi may mabuti kang ginawa. Ngayon, bakit ang tanong, nung nakita ka ng bata, ba't kumaripas ng takbo? Yung tanong ni Kuya Bal, pang malupitan yun. Pandurog yun. Mama, nakita ko sa vlog, galit yung asawa ni Doc Lab o ni Mang Iking. Yan lang, simple question lang. Iking. Kay Hansel naman, Nay, ikaw ba itong nag-comment na binababoy ko raw kayo? Yan, tama yan, Kuya. That's a simple question. Nag-live po. Sa live po, nagkomento kayo. Yan, gusto mo sana namin kayo kausapin pero kasi ginawa ng tatay mo, binababoy kami. Tatanong ko lang naman yun. Saang bahagi ko kayo binababoy? Yan. At saka mabigat yan, Kuya Bal. Ngayon, pag pinuntahan mo siya at sinabi niyang legit account yon, ay, alam mo na, Kuya Bal ang susunod. Kasi mabigat na paratang yung guys, yung salitang pambababoy. No, ba't ginagamit natin mga Pilipino ang salitang pambababoy? Pambababoy yun yung, alam mo naman yung mga baboy. Yung mga baboy kasi, malinis yung baboy talaga Kaya lang yung baboy is mahilig pumunta sa mga dumi, sa mga putik, minsan sa basura, napunta yan. Tapos kung ano kinakain yan. So, parang ganun yung doon. So, yun ang ginagamit natin mga Pilipino, o bilang mga Pilipino na pambababoy. So, mabigat na salita yun. Hindi yun basta simpleng salita lang na parang pwede mong patawarin, hindi po. Kasi lalo na si Kuya Bal is, public figure siya So, sinisira mo yung pagkatao niya. At yung pag sinira mo yung pagkatao niya, lumalabas is paninira yun. No? Yung simpleng sinabi niyang pambababoy, dapat niyang mapatunayan kung siya yung may-ari talaga ng account na yon. Ngayon, kung sasabihin niyang hindi, medyo lusot siya doon. Pero pag sinabi niyang siya talaga yon,
Na kay Kuya Bal na ang susunod na kabanata. Saan doon? Pakisagot na po at sasagot din naman ako. Saan doon kayo binababoy ni Papa Bal? Yun lang naman ang tanong ko. Walang iba. Kay Doc Love naman, about doon sa kay Darlene at Marian. Yun lang naman. No bad intention. Pag ako'y itinaboy nila at di pinapasok, bakit yun? Halimbawa, di ako tinanggap ni Dr. Love. Mm. Hindi ako tinanggap ni Oh. Hansel. Oh. Punta ko sa barangay. Yes, tama Gusto yan. ko usapin. Oh, tama yan. Para mag-explain, totoo ba na binababoy ko kayo or ano? I want to clear about that issues. Yeah. Na binababoy ko raw sila. Good. At yung mga tanong sa akin, kung ano, may mga tanong sila, sagutin ko naman eh. Yun. Heart to heart talk. Yan yung proper na pagharap, di ba? Heart to heart talk po. Ganyan ako, di mo na po yung nahihiya. Napunta ako sa birthday na hindi ako imbitado. Punta ako. Napunta ako ng birthday na hindi ko, maliit pa ako. Lahat ng may kasama, pinupuntahan ko. Talaga? Hindi ako imbitado. Talaga? Napahiya ko minsan. Siguro ako ay grade 6. May bus na ako eh. Ay, hindi ako grade 6. High school. Yung tiyo ni Agnes. Ni Agnes. Alingap Agnes, yung tiyo niya. Si Boy Jill. Bus ko yun. Bus ko. Oh. Alalay ako. Kung saan siya, doon ako. Sabi sa akin ng bus ko, Bal, sama ka sa akin sa birthday ha. O sige po. Sama po ako. Nauna na po, naiwan na ako. Nasa loob na po ng bahay. Ako'y napasok. Oh. Ako hinaran po ng bantay. Oh. Tapos, Ba't hindi papasok ka di kayo bitado? Nandun yung bus ko. Di ako salita, alis na ako. Di ako pinapasok ng bantay. Doon ako imbitado. Yung bus na nag-imbita. Ay, naghali na ako. Yun. Di ako takot na. Kaya hindi ko imbitado. Mapunta ako. So, sa ibig sabihin ni Kuya, kaya hindi siya imbitado, napunta talaga siya. So, gano'n siya katapang. Oh. Hindi ako pakainin. Iwag. Pagkain lang naman yan. Mapunta ako. Sanay ako sa ganun mga kaibigan. Sanay ako sa ganun. Hindi ako bitado. Napunta talaga ako. Nung bata ako, pag may mga bailihan, kasalan, napunta ako. Kain. talaga? Oh. Ay, bihira man yan. Ikaw di ka pinakain. Di umalis ka. Oh, tama naman. Oh. Ba't ka magtampo? Pinalis ka. Huy, umalis ka rito. Di umalis ka. Tama Huwag ka naman. magdamdam. Di ka may bitado magpunta ka. Masabi ka. Pambira naman kayo. Makain lang. Di kayo magpapakain. Hindi ka may invited. Hindi ka invited. Ikaw makakain ka. Swerte, paldo. Nagawa ko dati. Swerte, Paldo. Ako, nakakain ako sa mga kasalan. Hindi ko ka mag-anak. Hindi ko kilala. Kumakain ako yan. Pinupuntahan ko yan. Noon, libre. Baboy pa ang ulam. Sarap ah. Ikatingin Baboy ko. ulam. Sarap. Ngayon, di na ako nagawa kasi unang-una malaki na ako. Sa kanila na ako, mapunta ako, nakabitado. Di ako mapunta pagkagyan. Ito lamang ganito mga issues. Pupunta Pag ako. bata ka, okay lang kuya, no? Pag bata ka. Pero pag matanda ka na, medyo awkward na eh. Ito sila. Itatanong ko sila, bakit po kayo galit kay Papa Bal? Anong dahilan po? Ba't kayo galit kay Papa Bal? May ginawa ba si Papa Bal sa inyong di maganda? Heart to heart talk. Heart to Mga heart. ganyan, mayuko-yuko. Sorry po Papa Bal, hindi ko po sinasadya. Ay, maraming ganon. Ay, Nangyari. oo. Harap-harapan po, pinupuntahan ko, nagayano. Sorry po Papa Bal. Magkakonsulta ko ng hindi maganda sa'yo. Pinaprangka ko yan. Ah? Bakit niyo po? Alam mo, Kuya Bal, sana si Vito punta mo. Tanungin mo dun about dun sa pera sa sobre. Ba mamaya, gaganon-ganon din lang yun. Pag sa live, talaga namang patawa-tawa pa eh. Oh. Ano sabing malahura ako? Pinabalahura ba kita? Ay, hindi ah. Ba't mo sinasabing binababoy ko kayo? Hindi ah. Binababoy ko ba kayo? Nasaan yung video? Nasaan yung comment na binababoy ko kayo? Yun. Alam mo, matindi yan eh, yung salitang pambababoy. Talagang mabigat po yan, guys. Hindi po simple yan. Lalo na recorded, may ebidensya. Kaya nga ano yan eh, depende yan kung aamin. Pag umamin yan, na kay Kuya Bal na. Pag hindi umamin, medyo lulusot pa siya. Pero kahit di siya umamin, pag gusto ni Kuya Bal na i-track yun, pwede naman niya ipa-verify yun sa NBI, sa cybercrime law, no? So, anyway, tuloy natin. Kung hindi man si Hansel yun, hindi. Sino yun? Yun. Sino yung nagsabi na binababoy ko raw sila? Saan ko kayo binababoy? Wala akong pinaalis ng mga beneficiary. Tandaan niyo po yan. Yes, yan. Ako naniniwala, wala tagang pinaalis na beneficiary si Kuya Bal. Magkabahay po natin sino? O maglabasan kayo mga beneficiary ko. Pinaalis ko ba kayo? Hindi. Ang sabi ko lang, yung sinabi ni Doc Lapo ni Mang Iking, Oh. maalis na raw si mapaalam na raw si sila na Hansel sa kasi Oh. Binar. Oh. Binar ba yun? Binirano. Oh. Sabi ko bagay, bakit magpaalam? Di mo sila beneficiary, di mo sila member. Yung magkasabi ko, no? Tama naman ako doon. Ang beneficiary po, si Beyonce, ni Kalinga Prab. Vlog ni Kalinga Prab.
Una kay Doc Lab, kay Mang Iking, ikinasa ni Mang Iking kay Kalinga Prab, kaya beneficiary siya. Yun Yung yun. pala yung sinasabi ni Kuya Bal na kasi yung sinasabing na magpapaalam, yung pag-alis nila sa Kalingap. Yun yung sinasabi ni Kuya Bal, no? Kasi sabi nga daw na, yun nga, sinasabi ni Kuya Bal dito, hindi na sila kailangan magpaalam kasi ang beneficiary namin, si Beyonce. So, ibig sabihin, no, kung aalis sila ng Kalingap, kahit hindi na magpaalam, tama po ba? Correct niyo po ako, mali po ako, yung approach ko. Baka mali po yung intindi ko. So, yun yung unawa ko sinasabi ni Kuya Bal na kahit na umalis sila, kahit hindi na sila magpaalam, okay lang. Nagigets niyo po? Tuloy natin. Sabi ko bagay, bakit magpaalam? Di mo sila beneficiary, di mo sila member. Yun. Yung magkasabi ko, no? Okay. Tama naman ako doon. Oo. Ang beneficiary po si Beyonce, ni Kalinga Prab. Okay. Vlog ni Kalinga Prab. Una kay Doc Lab, kay Mang Iking, ikinasa ni Mang Iking kay Kalinga Prab, kaya beneficiary siya. Yun yun. Ibig sabihin, ang member po dito, ang beneficiary po ay yung anak, hindi Yun. sila. So, yung anak yung beneficiary, hindi sila. Ba't mapaalam? Okay. Oo. May masama ba doon sa sinabi ko? Wala. Wala naman, Kuya Bal. Minamasama lang ng iba yung sinabi mo na dapat kahit hindi na sila magpaalam. Which is tama naman yun eh. O sasabihin nila, aalis na sila ng Kalingap. Dahil hindi naman sila beneficiary, kahit di na sila magpaalam. Ang magpapaalam lang talaga si Beyonce kasi siya yung beneficiary. Kasi siya nga daw yung, based kay Kuya Bal, si Dr. Love, no, ini-refer niya itong si Beyonce, hindi naman yung magulang, yung bata, yung beneficiary, yun talaga yung ni-refer sa kanila. So, yun dapat na magpaalam, no? Pero yung magulang, hindi. Okay? Nag-gets niyo po ba? Wala masama doon. Yun yun. Ang bahay po ay kay Beyonce. Totoo naman. So, yung bahay kay Beyonce. Tapos, Kuya, Masama kong sinabi, prank ka lang kasi ako. Teka, ulitin ko lang po guys, ina-analyze ko lang po. Pasensya na po, ulitin natin ha. Una kay Doc Lab, kay Mang Iking, ikinasa ni Mang Iking kay Kalinga Prab, kaya beneficiary siya. Yun yun. Okay. Ibig sabihin, ang member po dito, ang beneficiary po ay yung anak, hindi Anak. sila. Ba't mapaalam? Ayun. Oo. May masama ba doon sa sinabi ko? Wala. Wala, Kuya Bal. Kasi ang tama ka naman. So, ang dapat lang magpaalam si Beyonce. Pero kung sa parents, hindi naman sila beneficiary. So, okay lang kahit hindi silang paalam. Okay. Kasi ngayon pag-alis nila sa Kalingap, ano? Wala masama doon. Yun yun. Ang bahay po ay kay Beyonce. Totoo naman. So, yung bahay kay Beyonce. Okay. Oh, may masama kong sinabi, prank ka lang kasi ako. Oh, Yun tama yun. naman. Kaya marami pong na-misinterpret, na-misunderstand. Aba, nagpapaalis ko ba ng beneficiaries? Wala akong pinapaalis. Charity vlogger ako eh. Tama. Charity vlogger, mapaalis? Kaya po sa lahat. So, nag-gets ko na si Kuya Bal. Nakuha niyo po, ibig sabihin, hindi naman niya pinapaalis si Beyonce. Ang point lang ni Kuya Bal, kung aalis sila, yung magulang, no need na magpaalam. No? Kung aalis sila ng Kalingap, no need kasi hindi naman siya yung beneficiary. Ang beneficiary talaga dito, si Beyonce. Ngayon, kung magpapaalam, dapat si Beyonce ang magpaalam kung aalis man siya sa Kalingap. Pero hindi naman sinasabi ni Kuya Bal na umalis siya ng Kalingap. Na nangyari daw, na misinterpret. O, di ba? Tuloy natin. Good morning po kay Ruam. Okay? Unawain niyo po. Oo. At medyo may pagkamahiwaga eh. Oo. Alam mo na, Bisaya, minsan di malam Tagalog. Kaya dinadaan ko sa mga parabula. Akala, talagang mga kaibigan, akala nila ay, pinaalis kami ni Papa Bal, ni Kuya Bal. Pambira naman kayo. Masyadong makata si Kuya Bal. Siya makata. Sino ang pinalis ko sa mga pabahay? Sige daw, magsabi kayo. Wala, Kuya. Wala. Mayroon ba? Wala. Wala. Si Maylin ba? Maylin, siya ang umalis. Yun. Kaya balik na namin, di ba nagbalik? Pinababalik Kaya pala lang. umalis, nawakwak na pala. May nangako sa kanya na ganito, yun, nawakwak na, di umalis, di. Si Dr. Love nga umalis, 'di ba? Nung nag-away sila ni Kuya Mel. Bumalik naman nung bumalik, naman tinanggap ulit, 'di ba? So di sila nagpapalayas. Ngayon ang bumalik. Wala kami pinalis sa mga pabahay po namin. Oo. Wala po. Yung iba nga, binintangan nila eh. Oh, Dalawang naibinta na po. 'di ba? Binenta, ang sakit noon. Dinimanda ko ba sila? Oo nga. Hmm? Oo nga. Oh. Bawal Ano? 'yun eh. Yung nagbinta ng bahay po, pinalis, dinimanda ko ba sila? Oo. Inaway ko ba sila? Oo nga. Hindi ko nga binablog. Tsaka hindi mo pinahiya, Kuya Bal. Actually, meron kayong rights nun eh. Actually, may rights sila nun eh. Pwede niyang gawin yung kaso hindi ginawa ni Kuya Bal. Kasi may may kasunduan yan about sa pabahay. Alam ko meron yan eh. Dalawang naibinta na po. Dalawang bahay. Dinimanda ko ba sila? Oh. Ano? Yung nagbinta ng bahay po, pinalis, dinimanda ko ba sila? Oo. Inaway ko ba sila? Hindi ko nga binablog. Hindi ko binablog. Yung isang bahay doon sa may San Jose, naibinta. Doon sa may doon Kambal, bininta rin. Inaway ko ba sila? Hindi, Kuya.
Dinimanda ko ba sila? Hindi. nga. Oo. Kasi bigay po namin yun sa kanila. Oo. Bigay is Pala. bigay. Yun. Pero sa iba yan, kuya, pwede mong idemanda yan kasi binigay mo sa kanila, pinagkakitaan. No? Pero hindi ginawa ni Kuya Bal. May right si Kuya Bal doon. O yung kalingap. No? Good morning po. Yung salamin po ay may nagbigay nito ay. May nagbigay ng salamin para dugwapo tayo. Ah, pogi. Ayos. Mukhang ahinti ng air condition. At refrigerator. Diba? Kaya nga po ngayong umaga, putahan ko si Inay Hansel. Tama, Kuya, Kung pantamo. ako ay entertainin, papasokin, thank you. Oo. Kung ako hindi harapin, Okay ang problema yun. Ayaw humarap. Ipatawag ko sa barangay para humarap sa akin. Oh, yan tama. Okay, huwag kayong mayak kay Papa Balindo. Oo. Kaya nagtataka, teka lang Kuya Bal, nagtataka nga ako ba't kailangan kahit tulpo pa, may barangay naman pala. Nagtataka nga ako, gusto daw makipag-usap, kay tulpo na makipag-usap. Ba't pupunta pa kay tulpo, hirapan mo pa si Kuya Bal doon. Biri mo, nasa dait, pupunta pa ng Maynila. Magagastos pa ng gasolina. Eh kung sa barangay kayo nag-usap. Di ba ano? Oh, tama ng barangay yan, tama. Ayaw humarap. Ipatawag ko sa barangay para humarap sa akin. Tama yun. No? Okay, huwag kayong mayak kay Papa Balindo. Hindi ako nangangagat. Gusto ko lang itanong. Nay, ka ba itong nag-comment na binababoy ko raw kayo? Yan naman tanong ko. Kung hindi ikaw, sino yon? Ano yun? Dami account ba yon? Fake account ba yon? Sino po yun ay? Kung yung nag-comment gamit ang pangalan mo? That's my question. Ilang pakay ko, ba't ko puntahan si Hansel? Paki ano po? Paki ano daw po, ba't po kayo nag-comment na binababoy ko na kayo? Di po baga? Saan galing yung hugot niya na yun? No? Kung siya man yun, kung siya yun. Comment nyo. Ano yun? Para alam ko bakit ko sila binababoy. In what way? In what way? Saan doon? Saan doon? Na binababoy ko sila? Wala. Wala akong mga binababoy sa inyo. Kasi mga reaktor, wala akong binababoy sa inyo. Wala, kuya. Wala. May reaktor ba ito binababoy ko? Wala, kuya. Wala. Sila ang umaalma. Yung iba. Sila ang umaalma sila. Kasi may mga pride na yung iba. Meron lang, kuya, umiepal. Meron lang mga umiepal. Kala mo galing magsalita pero epal. Almahan na tayo. Samantalang kinukurik ko na naman sila. Sa mali nilang ginagawa. Kaya umalma. Yun. Salamat po kay Ron. Pero guys, teka, puputulin natin sinabi ni Kuya Bal. Ito, pakinggan natin ito, asungot to eh. May sinasabi siya rito about doon sinasabi ni Kuya Bal na baka daw magpapaalam. Di ba sabi ni Kuya Bal na ang beneficiary niya si pangalan nito, ang beneficiary niya si Beyonce, yung magulang hindi. So parang ang sinasabi ni Kuya Bal kasi na magpapaalam yung pag-alis. Ayun na pagkakaalam ko guys, Pero may sinasabi to pakinggan natin. Kasi kanino kayo nagpaalam? Di ba sa mga gulang, pagka mga hindi pa sapat sa taong gulang yung inyong beneficiary, kanino kayo nagpapaalam? Siyempre sa magulang. Hindi naman sa'yo pwede. Pag gusto nyong i-vlog yung mga batang yan, pag wala pa sa tamang edad yan, lalong-lalo na pag ilalabtim yan, kanino kayo unang nagpapaalam? Kanino kayo humihingi ng permission para ma-vlog ang mga batang yan na wala pa Sa magulang o kaya sa guardian. Ang dami mong tanong. Bilisan mo. sa tamang edad, ay inilalabtim nyo na. Kahit minor de edad pa. Kanino kayo Alam mo, ikaw wala kang idea. Ang ABS-CBN, meron ng nilalab team minor de edad. Baka di mo alam yung Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung naano niya minor de edad. Hindi niya alam na may mga nilalab team minor de edad din before. ABS-CBN pa gumagawa. Sa mga kung naalala nyo guys, panahon ng, basta 90s to, may tinatawag na gimmick. Yan, ito guys, mga 14 years old, 13 years old, na nila-love team na, tandaan nyo guys, hindi po masama ang i-love team, no? Kaya sabi na natin minor de edad, as long as, nagpapakilig lang yan. No? Ang sinasabi ng kaibigan kong lawyer, basta wag lang may mga talagang foul na gagawin. Kung pakilig-kilig lang for the content, walang masama doon. And alam na magulang yun. So ito, masyadong OA lang tong isang to. So noon pa yan guys, ABS-CBN, minor de edad, nila-love team mo. Baka di mo alam yan. Dada ka ng dada. nagpapaalam? Di ba sa magulang? Oh. Natural ng magulang din ang siya magpapaalam.
Kasi yung magulang yung pumayag. Oh. Di ba? Oo. Ayan ang real talk. Ano rin talk doon? Wala akong maintindihan. Oh. Oh. Ito rin ba yung pumapasok doon sa live stream? Doklat, legit ba? Legit Oh. ba yung ano bang tawag dito? Nag-comment doon sa live stream ng hari. Hindi ko alam kung kahapon. About dyan sa usapang utang na loob na yan. Oh, alam mo, walang binabanggit ng utang na loob. Kayo lang nagsasabi ng utang na loob. Hindi ko alam nagla-live nga si Kuya Paul, walang binabanggit ng utang na loob. Kayo lang ina-hype niya yung salitang utang na loob. Wala lang ang binabanggit. Oh, kayo nagpapasok ng utang na loob. Wala namang binabanggit about sa utang na loob. Ikaw lang nagbabanggit niyan. Hindi nakikisali ka. Nag-comment doon sa live Oh. stream ng hari. Hindi ko alam kung kahapon. About dyan sa usapang utang na loob na yan. Oh. Diba? Kasi dyan yung binabaon yung mga beneficiaries nyo. Hoy, tingnan mo. Sinesensualize niya, no? Doon daw binabaon. Wala kang binabanggit si Kuya kanina pinapanood natin. Wala kang binabanggit ng utang na loob. Ikaw lang may sabi noon. Tinisira mo yung kalingap, binabaon. Wala kang binabanggit ng utang na loob. Ikaw lang may sabi niyan, Nyo Para hawakan sila sa leeg. Kasi Para daw hawaan sa leeg. Ikaw ba, ikaw Ipen, sa tingin mo, kung may hawakan sila sa leeg, hindi sana wala ng bahay yan, up and down. Nakita mo naman itsura ng bata, maayos na maayos. Paano hawakan sa leeg yun? Kung nahawakan sa leeg yan, sa tingin mo, hindi ka nakapunta ng Korea, hindi naman pinilit Masyado ka lang sinisiraan mo yung kalingap utang na loob na yan. Oh. Diba? Kasi dyan yung binabaon yung mga beneficiaries nyo Walang ikaw lang nagsasabi niyan. Ikaw lang nag-conclude, no? Para hawakan sila sa leeg. Hawaan sa leeg! Alam mo kung nahawaan sa leeg yan, yung sinasabi mo. Di sana yung iba hindi na nawakwak ng sponsor. Pero nga dating Angel di ba nakuha nga ng sponsor? Ano ba? Kung nahawaan sa leeg yan, bakit nabablog ni Doklat? Kung hawak sa leeg yan sinasabi mo. Di ba kung hawak sa leeg yan, bakit nabablog ng mga hindi umalis na sa kalingap, nabablog pa rin hanggang ngayon? Kung sinasabi mong hawak sa leeg, paano mo ma-justify yun? Nakapag-desisyon nga ng sarili nung sinabing ayaw na ng love team, di ininto yung love team. Kung ano yung gusto, sinusunod. Paano naging hawak sa leeg? Nakikisabat ka, wala kang idea Nagmamagaling ka Mambira ka naman Di mo alam basta sinasabi mo hawak sa leeg Kasi kita mo naman, title pa lang natin, di ba? Saan ka nagkita na sinasabi nitong hari na hindi pwedeng magpaalam yung sinasabi niya na di pwede magpaalam. Sinasabi ni Kuya Bal, kahit kung aalis na sila ng kalingap, based dito sa video na nireact namin, kahit di na sila magpaalam, kasi hindi naman silang beneficiary. Ang beneficiary kasi si Beyonce, na kung saan si Doklat, nirefer niya pinasa niyang itong si Beyonce kay Kalingap Rob. So, ibig sabihin, ang beneficiary talaga, si Beyonce. At yung bahay na yon ay kay Beyonce. So, tama naman si Kuya Bal Di ba? Yung magulang. Kasi hindi naman daw beneficiaries. Bakit mo binablog? Noon yun. Nung panahon na okay pa sila, binablog talaga niya yung magulang. Siyempre, pumapayag din naman ang tanongin mo dyan, bakit pumapayag yung magulang na i-vlog sila noon na nagpapa-interview? Ngayon, the mere fact nagpa-interview sila, ibig sabihin, pumayag yung magulang. Ngayon, dahil sinasabi ng magulang, ayaw nila magpa-vlog. Doon mo sila questionin. Kunwari, ayaw na magulang magpa-vlog, binalag pa rin ni Kuya Bal, doon ka magreklamo. Biruin mo, ayaw na, binablog pa. Nakita mo naman, nung sinabing ayaw na, binalag ba ni Kuya Bal? Hindi niya binablog. Siguro natatapik niya sa mga live niya kasi may mga usapin na tungkol sa kanila na syempre natatamdal ni Kuya Bal and tinatapik niya doon yung mga reactor na nagko-content. Ikaw nga hindi ka nagpapaalam, nagko-content ka Sa dami ng pinasukan mong mga sinasabi mo, pinagyayabang mo sa mga live mo, ang dami mo pinasukan ng mga community pero sa kalingap ka pa rin dumidikit. Bakit? Kasi may views. Ikaw nga, makapal na mukha mo, di ka nagpapaalam, content ka ng content Pag mamalaki mo, anti-kalingap ka. Sa dami ng pinasok mo content, ba't sa kalingap ka tumagal? Kasi merong views. Aamin ka lang. Kulang.
kasi hindi naman daw beneficiaries. Eh bakit mo binablog? Eh, ba't ka nakikialam? Hindi ka makikialam ka. Oh. Yung magulang Oh. ng beneficiaries or nanay ni Beyonce. Oh. Magulang. Di ba? Eh, pumapayag eh. Oh, ikaw ba, sa tingin mo, pag binalag mo yon, sa tingin mo, paano na-vlog yon? Eh, syempre, pumayag yung magulang. Nasa ano na yun, nasa ustong gulang na yun, nasa legal age na yung magulang ni Beyonce. Sila tanongin mo, ba't sila pumayag? Ito lang problema, as long as pumayag, wala kang problema, wala kang pakialam dun. O, sabi mo kasi hindi beneficiary, kahit hindi beneficiary, as long as nagpa-interview, pumayag naman, no? At di pinili, ito lang problema doon. Ngayon, ipapasok mo to. Nanay ni Beyonce. Oh. Magulang. Oh. Di ba? Oh. Kung hindi pa na beneficiaries yan, bakit mo binablog? Oh. Bakit mo pinagkakakitaan, lalo na sa mga interview? Eh, bakit ikaw? Oh, ba't mo pinagkakataan yung kalingap? Natural content creator yan. Anong pakialam mo? Ikaw nga, kumikita ka sa kalingap eh. Hindi ka na pinapayagan. Alos itaboy ka na, kukontent ka pa eh. Real talk lang. Yabang-yabang mo, sabi mo, dami mong pinasukan na mga community eh. Ba't sa kalingap ka umi-stay? Kung sa ibang community, sinisipa ka ata eh. Oh, di ba? Kasi walang views doon. Sa kalingap talaga may views. Lakas mo magsalitang pinagkakitaan. Ikaw ba, hindi mo pinagkakitaan? Pinagkakitaan mo din naman. Makapal din mukha mo eh. Ang matindi sa'yo, hindi ka rin nagpaalam eh. Ang galing magsalita eh, bobo naman. Oh. Magulang. Di ba? Oh. Kung hindi pa na beneficiaries yan, bakit mo binablog? Oh. Bakit mo pinagkakakitaan, lalo na Pakailan mo! sa mga interview? Oh. Kung saan, pwede rin silang mabash. Oh. Alam mo, lahat ay pwedeng mabas pag pumasok ng social media. Mamagaling ka na naman. Ikaw nga punong-puno ka ng bashing eh. Ngayon, kung ayaw nila mabash, eh di wag silang maging private na lang sila, wag silang pumayag. Eh, free naman silang hindi magpa-interview eh. Ay, lahat naman pwedeng mabash. Ano ka ba? Kung hindi pa na beneficiaries yan, bakit mo binablog? Bakit mo pinagkakakitaan, Anong pakialam mo? Pumayag naman. lalo na sa mga interview? Nako, ikaw nga, pinagkakita mo di kalingap eh. Kung saan, pwede rin silang mabash. Kung saan doon makakakuha ng topic yung mga gutom nilang reactor. Ah! Mas gutom ka. Itsura mo pa lang eh. Mas gutom ka. Biri mo ha. Umalis ka na ng kalingap. Binasag mo yung silver button mo. Hanggang ngayon, nagko-content ka pa rin ng kalingap. Sino ang gutom? Baka yung pinagsasabi mo, sampal sa'yo yan. Kami, paldo kami. Alam nyo ba na yung interview ng hari na yan? Oh. Trap po yan, trap. Oh, ano yon? Oh, trap. Tapos? Para yan doon sa mga kalingap reactor para magkaroon sila ng content at topic. Ah! Inggit. Pero ikaw, nakiki-content. Kapal na mukha nito. O, balik natin kay Kuya Bal, guys. Walang katuturan to si Ngipin. Walang katuturan eh. Hindi alam sinasabi. Content po na sarili kong content. Nakiki-write on ako sa mga reactor. Oo, tama naman. Yung content ko po mula sa mga reactor. Oo. Hindi direct ha. Halimbawa, nag-content si Dr. Lab o si Mang Iking. Oo. Hindi direct na kumukontent sa kanya. Yes. Content mula sa mga kalingap reactor. Oo. Content ni Bopel, doon ako nakuha. Content ni Juray Punel, Isangkay or sino man dyan. Mm. Hindi direktang mula kay Dr. Lab o kay Mang Iking. Yes, oo. Hindi ako nagkukontent ng ganun. Mula sa mga reactor ng kalingap. Yes, oo. Doon ako kumukuha ng content sa kanila. Sinasagot ko lang po yung mga tanong, yung mga paratang o ano. Like I read Kumbaga nag-react si Kuya Bal, no? Zane, iko-content ko rin yun, yung may nawala daw na 2,000 bawat sobre. Oh, bakit nawawala? Saan binigay yung sobre? Yun. Oh, ha? Eh mamaya Kuya Bal, yung sobre na yon, eh sabi niya lang yun, what if? Sabi niya may ibinigay siya, sabi niya lang yun, wala nakakita. Paano kung itanggi ng kung sino mang pinagbigay niya? Sabi niya, kung sabihin, bakit wala ka nang binigay sa akin ah? Oh, pwede naman itanggi yun eh. Pwede rin mag-claim na nagbigay ka kahit na wala naman nakakita, ikaw lang nakakaalam. Ikaw lang pinagbigyan ng pera eh. Unang-una, siya lang pinagbigyan ng pera. Ngayon, pwede niya sabihin na ibinigay niya. Kaso, nasan yung resibo mo na binigay mo talaga? Baka mamaya claim mo lang yan. Oh, 'di ba? Madaling sabihin 'yun madaling mag-claim pero iba mahirap patunayan, ano. Anyway, comment ko lang 'yun.
Ganon. Ba't mawala? 2,000. Oy. Di ba pwedeng ako magbibintangan ninyo, si Kalinga Prab, milyon ang aming ginagastos sa pagtutulong, Oh, di ba? bahay. Ngayon na halaga, kukunin namin. Sabihin mo, Biri mo, 2K nga naman. Tama naman si Kuya Bal doon. 2K lang nawawala, tapos milyon ang ginagastos nila. Ano, sampal nga sa mukha nila yun. Hindi point si Kuya Bal, ah. ni Kuya Bal, ni Papa Bal yung 2,000. Oo. Binulsa. Ay, kinuha ni Kalinga Prab yung pera. Oh, tama naman. Milyon Milyon. ang aming ginagastos sa pabahay po namin. Tama Sa naman. programa. Yung tulong. Scholar. Yung halagang maliit. Kunin. O yung ano, yung rip ni Beyonce. 13,000 from strikers. Nasa akin pa. Oh. O anong usapan doon? Rom's blessings. Eh wala mang Rom's blessing. Ah, okay. Wala yung Rom's blessing. Yung usapan namin, yung pambiling rip Mm. sa Rom's blessing. Mm. Doon ibigay. Wala pang Rom's blessing. Hindi, wala pa yung ano, refrigerator. Ibili ko yun ng ano blocks. Oh, tama. Expired na yun. Oh, spared na. Expired na yun. Wala pa yung refrigerator kasi wala pang Rom's blessing. Hindi ko alam kung may Rom's blessing pa. Alamin ko rin mamaya kung mayroon pang Rom's blessing. Wala na, di. Yung pira ng strikers, ibalik ko sa kanila. Alamin ko. Sabi ng strikers na, Kuya Bal, pagbali, ano naman yan sa bahay dyan, sa apartment type, ibili ko ng materialis. Yun yun. Ha? Di pati ako nabalik yung pera ng ano. Ang katwiran ko, kung kukunin yung pera, ipabarangay niyo muna ako. Yun ang protocol ko. Kukunin ko yung pera mo, Papa Bal. O ipabarangay mo muna ako. Tama, okay. Wag mo kuha yung pera mo. Yun ang protocol ko ay, ipabarangay niyo muna ako. Ngayon, nasa barangay na, unang tawag, di ako masipot. Pangalawang tawag, di ako masipot. Pangatlo, masipot na ako. Anong reklamo, Kap? Yun daw pera sa rep. Ay, gustong kunin. Yung pera sa rep, magkano, Kap, yung inihingi? 13,000 daw. Ay, nandito, Kap. Bilang pala, ay. Kasi wala man, Kap, yung ano, Rom's blessing. O, ibalik ko na, Kap. Pero sabihin natin na, Pabal, pag-ibalik yung pera. Ah, 13K. di ba? Okay. Aba, anong protocol ko? Eh, reklamo niyo ako sa barangay. Barangay, oh. Anong protocol ko ay, Tama naman. Di po naman si Kuya Bal. Tama yun. Agree ako doon. Ah. kaya rin na kinuha yung bisikleta. Ipabarangay niyo muna ako. Barangay muna, oo. Eh, pwede yun. Kasi mahirap kasi mamaya, ibalik ni Kuya Bal. No, for example, yung 30,000, yung bike. Ibalik niya ng ganun, no, walang namamagitan, walang mediator. No, hindi alam ng sino man. Ibinalik niya kung biglang mag-claim. Kuya Bal, nasaan yung 30,000 na pinangako mo? Bakit wala kami na-receive? Eh, meron na sila na-receive. So, tama si Kuya Bal, nagigets ko yung punto niyo yun. So, dapat talaga, magreklamo mo na kayo sa barangay para at least may katibayan ako. Na ibinalik ko yun. Tsaka, at least, save si Kuya Bal doon, no? Kasi kahit saan mo daanin, di ba? Dalhin yung bike, dalhin ko doon. Ano kayo, hello? Reklamo niyo ako sa barangay. Yun ang tama. Punto, no? Hindi pwede ko, itulpo. Ipapatulpo ka kayo. Ano katulpo? Ako yung nasa radyo. Nasa radyo ako. Doon kayo magreklamo sa tamang ahensya. Tsaka Kuya Bal, pag pinatulpo ka, masisikat ka. Baka mamaya, no, bumaliktad sila pa ang mapahiya. Lalo na yung sinasabi sa'yo na nang baboy ka. Then may recorded, nakailang pa bahay na kayo, 200, tapos sabi mo nang baboy. Wala. So yung sinasabi nila ng binalag daw ni Kuya Bal, noon yun okay pa sila eh. Pumapayag naman yung magulang. Eh ngayon, hindi na okay. Binalag ba ni Kuya Bal? Hindi. Ang sinasabi niya, nire-react niya yung mga reactor. And which is tama naman. Nag-react lang naman siya. Then sinasagot niya yung mga katanungan dun eh. Ano, kung may gusto siyang punahin doon, pupunahin niya. Eh, karapatan niya yun eh. Barangay, pulis, o saan dyan, dapat ka doon ireklamo ko. Yes. Oh. Tamang ahensya. Tamang ahead. Ipabarangay niyo ako. Kukunin ko na po yung bisikleta. Ano yung bisikleta yan? Yung kay Rina. Hoy! Hindi mo nabasa yung ano? Hindi mo napanood yung ano? Video? Sabi ni Rina, napabal sa'yo na yung bisikleta ko. Panuhin mo muna. Binigay sa akin yung bisikleta. Ah, binigay. Pangalawa, iniwan dito ni Ruta yung bisikleta. Babalikan daw niya. Uli. Kasi si Rina daw po, pag nagbike, delikado baka mabangga dyan ng mga kontrasigil. Hindi man binalikan dito, nabulok na lang. Sayang. Oh, may laban kayo? Wala. Wala. Oh. Yung bike nyo nabulok na. Naulan na dyan, oh. Tutuluan. Ayaw pira ng strikers. Binawi yung pira ng strikers, binawi yung 30,000. Papabal, pakibalik yung pera at wala pa lang refrigerator. Ano yung protocol ko? Ano yung protocol ko? Magreklamo kayo. Magreklamo muna sa barangay. Tama. Tama. Bago ibalik yung pera. Tama. Magreklamo kayo. Barangay. Barangay Magang. Nagpunta rito yung nagreklamo. Sa price schedule kay Kapitan.
Kap, reklamo ko si Val Santos Matubang. O sa sekretary muna, anong reklamo niya po? Yung 13,000 daw sa rep ni Biancy, inibinigay. Anong patawag? Susulatan ko muna si Val Santos Matubang sa kanyang bahay. Itong sulat. Natanggap ko yung sulat. Next day. Aba, may nagreklamo sa akin, ha. Ipapatawag daw pala ako sa barangay. Anong pizza ito? Ito. Di muna ako masipot. Punta yung reklamo sa barangay. Wala si Mr. Matubang dito, ha. Kap, ano yan? Ireklamo ko na yan. Ay, tika lang po. Tatlong appear yan. Sa next, pangatlo, pag hindi, isang pa mo ng kaso. Tatlo, Kap, oo. Nano uli, schedule. Okay lang kami schedule ulit. Pangalawang patawag. Next week, ha? Kasi busy kami. Yung nagreklamo po, nasa hotel. Ang laki ng gastos, pagkain, hotel. Naka 20K na. Oh, Galing ni Kuya Bal ngayon ko lang na-realize, no? Oo nga, hanggang 3 patawag sa barangay. Ngayon, parang bawi si Kuya Bal kasi yung bakit. Kasi pag magreklamo ka sa barangay, reklamo mo siya doon kung saan yung barangay niya. Ngayon, yung nagreklamo, pumunta dyan. Ngayon, ang ginawa ni Kuya Bal, mautak no? Hinayaan niya, sige, punta ka dyan 3 beses. Pangatlong beses siya lalabas. Kumbaga, nagasusan yung tao. Yung kukunin niya ang pera, mas malaki pa sa ginastos niya papunta doon. Tapos na-istorbo pa siya. Mautak talaga si Kuya Bal, marunong. pangalawang patawag. Marunong, Next week, ha? Kasi busy kami. Yung nagreklamo po, nasa hotel. Oh. Ang laki ng gastos, pagkain, hotel. Naka 20K na. Oh. Pangalawang patawag. Hindi ako sumikot, pangalawang tawag. Ano kayo, bilo? Hindi ako sumikot. Pangalawang patawag, may isang patawag pa ako. Mayroon pa isang patawag. Sisipot na ako sa pangatlong patawag. Sisipot na ako. Pangalawang patawag, pagpunta yung reklamo. Wala pa si Mr. Matubang, Kap. Oh. Wala pa nga. Baka busy. Ay, pambira ka, ako'y inip na rito sa diet. Gusto ko na umuwi. Ba't ikaw umuwi? Umuwi ka na, gusto mo. Ay, pwede. Kailangan yung 30,000. Ano, pangatlong tawag, last na ito. Next week uli, inakisang buwan na rito sa diet. Ang ginastos ay nasa 50 mil na. Kain. Siyempre, binibili siya. Okay. Naka 50 mil ang gastos ka. Ang babibig ko lang ay 13,000. Pangatlong patawag, Mr. Matubang. Last na ito. Yung aking kaibigan dyan sa kagawad dyan, nagtuga. Hoy, pare. Last na patawag mo na yan, pumunta ka na. Ay, last na ito. Ano ang last na yun? Ay, last daw. Umaga. Pumunta ako. Pambira yan, delikado. Pumunta ako. Ano reklamo, Kap? Ay, Mr. Matubang. May pera pa sa'yo, 13,000. Ay, nandito sa bulsa ko. 13,000 lang? Oo daw. Kap, gawin ko ng 15,000. O, itong reklamo mo. Kinuha po. Tuwang-tuwa. Kinuha. Di niya nalugis siya. 50 mil ang binayad niya sa hotel. Kain pa niya lahat. So, sino? Yun. Pinakuha yung bisikleta. O, Mr. Matubang, ibalik mo na. Kunin mo dito. Ako mabalik dyan. Kunin mo dito. Ayaw pumunta rito. Di nagpunta. Eh, wala. Mahina kayo. Ganun yun. Anyway, grabe. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos. And nag-enjoy ako dito sa napakagandang live ni Kuya Bal Santos Matubang. Sana may natutunan kayo. Nag-enjoy ba kayo? Kung nag-enjoy ka, please like, comment, and subscribe. Minsan yung mga anti-kalingap, mahina di mag-isip. Mga ano lang, hanggang sa pang-aasar lang kaya. Ang yayabang, akala mo naman sabi ang dami pinuntahan na community pero sa kalinga pa rin kumakapit kasi may views. Kasi sabihin niya pa yung mga reactor daw gutom. Hindi totoong gutom ang mga reactor, nag-i-enjoy kami paldo. Hindi kami gutom, ano kami sa views Anyway, yung sinabi ni Kuya Bal tama 'yon. Let's see, alamin niya pa daw kung legit yung account. Pero talagang may laban si Kuya Bal doon. No, at the same time bakit kailangan ba sa kay Tulpo unang-una. Anyway, pwede rin kay Tulpo sisikat si Kuya Bal, mas makikilala siya. Kasi ilan yung subscriber ni Tulpo, sobrang laki. No, pero ako naniniwala ako. Hindi niya mapapatunayan about dun sa pambababoy. No, yun ang masasabi ko. So anyway, please comment down below guys ano masabi sa reaction video natin. Medyo napahaba ulit ako. And thanks so much guys. Ito po ang paborito nyo reactor na nag-iisang Marzano TV 2.0 and Paldong. Alright. Ilaw sayaw sa kisame habang binubuksan ni boss ang isang maleta sa mesa. Nandun ang panghanda, pang ospital, pang eskwela, pang kape sa umaga at pang gabi sa probinsya. Ang pinsang kapitbahay, lahat ay nakaabang, parang raffle sa plaza.
seryoso. Reggae